Isa sa pinakasikat ngayon na paraan para makapunta dito sa Spain ay ang student visa. Ang daming nag-a-apply na ating mga kababayan hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang parte ng mundo gaya ng Dubai, Hong Kong, Taiwan at kahit nandito na sila sa Europe. Pag-uusapan natin ang mga questions about student visa. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pumasok ako ng Spain na ang gamit ko ay student visa. So, it's a legal way para makapunta ka dito sa Spain bilang isang Filipino passport holder. At may mga questions na ating nakuha mula sa mga social media sites about student visa at yan ang ating pag-uusapan. Naka 5 or 6 years ata ako na nag-student visa. Naka-4 or 5 taon ata ako bago ko na-change ang aking student visa at sa tingin ko dun sa 4 or 5 taon na yon marami akong natutuhan about student visa, yung pasikot-sikot niya at dumako na tayo sa mga questions ng ating mga kababayan. Unang-una dito, yung kanyang tanong, magandang pathway po ba ang student visa for permanent residency or citizenship? Hindi ba siya complicated? Madami po ako nakikita na hindi daw po ideal mag-aral since hindi siya counted if mag-apply ka for citizenship. Well, una-una sa lahat, yung student visa, nag-agree ako na hindi siya counted pag nag-apply ka ng citizenship dahil dapat meron kang working or residency bago ka mag-apply ng citizenship. Yun kasing student visa, yun ay tinatawag na estancia, hindi siya residensya. Yung estancia at saka residensya magkaiba yon. So dapat meron kang residensya or residency bago ka mag-apply ng citizenship. Pero kung ating titignan, ano ba yung mga ways para makapunta ang isang Pilipino dito sa Spain? Sa tingin ko ay student visa ang isa sa pinakamadali. Well, hindi naman madali pero pinaka-popular ngayon na paraan and it's legal, no, na pumunta dito sa Spain. It's either mag-aral ka ng vocational, ng language, ng master, ng degree, or anything na related siya. Or na makakakuha na ka ng student visa, kung gusto mo maging language assistant, magkakaroon ka ng student visa. So, for me, ang student visa ay isang stepping stone para sa pangarap mo na magkaroon ng residency or um, citizenship. At least guys, hindi siya irregular or undocumented. Ang gagawin mo yan, pagkatapos ng 2 years, kukuha ka ng amo or maghanap ka ng amo or employer, tapos bibigyan nila kayo ng kontrata or dapat magkaroon ka ng kontrata bago mo i-change yung student visa into a residency. So again, it's not bad for me, no? Kasi kung mag-aantay ka ng direct hire, wala namang direct hire, wala namang nag-hire, wala namang employer. Meron naman siguro, pero siguro mga 5% or suntok sa buwan. So, parang for me, mas gugustuhin ko pa na magkaroon ng student visa kesa tourist or undocumented. Dahil kung naka-student visa ka, panatag ka, no? Na legal ka. Kasi hindi ko alam kung ano yung feeling ng mga naka-tourist visa tapos nag-expire or yung mga tumatalo nag-cross country tapos undocumented sila. Gaano sila confidence maglakad-lakad, kakampante, ganyan. So ako, I would rather go for student visa. At least legal ka, ayun nga, kampante ka. And then after 2 years, pwede mo siyang i-modify. Well, ganun din lang naman yung process if merong mga nag-tourist visa tapos nag-TNT or hindi naman daw 20. Nag-expire yung tourist visa nila or nag-jump sila. 2 years pa din, parehas sa student visa. Bago mo siya mai-change into a residency. Sa akin, not bad. Yeah, that's my intake kasi doon din ako galing at halos lahat naman ng mga kababayan natin. But then kung meron kang for example magandang salary ngayon or may pera ka, 'pag mag-DNV ka or NLV, I think residency 'yon. At after 2 years, puwede ka na mag-apply ng citizenship. Correct me if I am wrong ha, pero ang alam ko residency na siya. Yung NLV sure ako do'n, pero dun sa digital nomad, I'm not sure kung residency na ba siya. Okay, another topic dito, gaano katagal magpa-translate? Isa sa mga
document or requirements talaga ang translation. Ang sabi nila 'pag meron daw 24 hours at saka yung iba tumatagal siya ng 2 hanggang 3 days 'no. Siguro depende kung busy yung, magtra-translate, depende kung gaano kadami yung document mo, depende rin siguro sa bayad mo, kung rush siya or yung normal lang na processing. So, maraming nakadepende diyan. So, let's say 3 days, not bad 'no. At least may time ka magpa-translate ng mga documents, ganyan. By the way, yung mga official pala or mga legit na translator, you can check them kung legit ba sila sa official website. Another question, sa mga nag-process po ng student visa, how long po until na-receive nyo yung response nyo from the consulate? Based dun sa mga narinig ko, as long as or as early as 1 week, meron na nakaka-receive. Ayan. So let's say for example, nag-apply ka ng Monday, so next Monday meron na. Or within the week, depende yan siguro, meron na siya. Yung iba tumatagal sila ng 1, 2 buwan, ganyan. For me, 'pag tumagal siya ng 1 or 2 buwan, baka meron silang tinitignan sa mga documents na sinubmit mo 'no. Pero kung siguro naka-green light siguro lahat-lahat, in 1 week puwede ka na nilang bigyan ng visa, gano'n siya kabilis. Another question ng ating, kababayan, need po ba magpasa ng any proof na marunong ka na mag-Spanish sa BLS? Well, actually depende kung ano yung applyan mo. Kung meron yung mga, application na require ang A2 or A1 or B1 or B2, kailangan mo mag include 'no. Well, kung titignan mo ata dun sa, requirements sa BLS website, hindi ata siya nakalagay. But then nga kung meron yung mga degree or courses na kailangan mo or yung programs na kailangan mo, I would rather, include it 'no. Kasi mache-check siya ng hindi ko nga alam kung consulate na mismo ang nagche-check ng mga documents. Feel ko si consulate. So at least kung nakita nila na meron kang document, then I think that's a plus point 'no. Hindi sila magdadalawang isip na, ah, kung ano yung level mo ng Spanish. Another question from our mom, she here. My husband is processing his student visa. Pwede ba niya kaming isama ng anak ko? Unang-una sa lahat, dapat yung processing or yung application ng mga visa is separate. Kung halimbawa yung husband mo ang nag-apply, mag-a-apply ka din as wife and then yung anak mo mag-a-apply din. So iba-iba yung, application na 'yan. Ngayon since iba-iba yung application, I don't know kung makakatulong ba na mauna muna yung husband mo, tapos 'pag nag-approve siya, kayo yung susunod ng anak mo, or puwede rin siguro na minsanan na lang yung application. Siguro sa akin magdedepende pa rin sila dun sa mga documents na isa-submit mo. And I think, isa sa pinakamalaking factor na kailangan nalang tignan diyan is, financial capacity. Masu-sustain niyo ba kung halimbawa 3 kayo 'no, yung gastos niyo sa Spain. So kailangan niyong mag-compute, mag-multiply kung kaya ba ng funds yung gastusin niyo dito sa Spain. Depende rin kasi yan sa sitwasyon niyo. Si husband mo magwo-work siya, ik ikaw siyempre kung student visa, well, kung student visa ka, tsaka yung anak mo, ko-question-nan nila yun, "Oh, may bata ka baka kung 1 or 2 years old, sino magbabantay sa bata?" Kung ilalagay niyo sa school or guarderia, another, ano yun, lalo 'pag private 'no, another, kailangan mas mataas yung proof of funds mo dun. So sa tingin ko okey naman, pero yung proof of funds lang dapat sufficient siya for the stay, sa Spain. Another question, meron ba kayong, maire-recommend na mga healthcare, for insurance? Based sa mga nakalap nating information, eto yung mga normal na mga insurance company, although hindi tayo naka-tied up sa kanila 'no, na ginagamit ng ating mga kababayan. So merong Swisscare, Assisa, Sanitas, Adeslas at saka DKV. Eto yung mga insurance na puwede niyong kunin 'pag nandito na kayo sa Spain. Another question, "Hi, one of my dreams is to work or study abroad. Worth it po ba especially sa walang kakilala doon?" Siguro depende yan sa goal mo talaga personally. Kung ang goal mo is, makaahon sa kahirapan, maga-FAM ka, charot lang. Siguro kung kailangan mo ng ibang perspective, ibang environment, something na maggo-grow ka, career-wise, personally, I think yes.
Kasi for me, iba yung, ang dami kong na-appreciate na bagay while living abroad. Um, May mga pros and cons din naman kasi. Kung hindi ka sanay na mawalay ka sa family mo, sa friends mo, feel ko mahihirapan ka. Pero kung siguro independent ka at yun nga, you are looking for something, different, something great, feel ko worth it ang pag-abroad. Depende yan kung makakabalik ka ng Pilipinas for holidays, mga bakasyon, ganyan. Pero napakaraming kailangan nating, pag-usapan 'no, dito sa question na 'to ng mga bagay-bagay. Yun nga, basta feel ko kung kaya mong mamuhay ng mag-isa lalo-lalo na 'no, kung wala kang kakilala, then yes, worth it sa'yo. Tapos depende sa goal mo, dapat naka-align siya. Gusto mo magkaroon ng residency, gusto mo bang magkaroon ng citizenship, gusto mo bang maka-explore ng different places, ng different food, kaya mo ba na mag-integrate sa society, maraming question. Kung karamihan ay in favor do'n sa pag-a-abroad, then yes. Normally kasi bilang isang Pilipino, nag-a-abroad tayo dahil gusto nating kumita ng pera, makatulong sa pamilya, ganyan. Pero sana isipin natin na hindi lang para gumanda yung buhay 'no, ang pag-a-abroad. Meron ding benepisyo ang pag-a-abroad, personally, yung growth mo nga. Kung gusto mo na mas lalawak ang iyong, perspective sa buhay, kung gusto mo na matuto ka ng language, ng culture, and to explore more, to expose yourself to different, situations, ambience. Yun sana yung ating, isipin pa din. But then for me kasi ang pag-a-abroad din minsan, nakaka iba yung dulot niya, yung stress, anxiety, depression, lalo na 'pag mag-isa ka. So yun. Pero kung ikaw siguro ay magaling makisalamuha sa iba't ibang klase ng tao, kaya mo makipag-deal, you have to deal with everything. Lahat ng mga problems na ma-encounter mo along the way, dapat matatag ka. Last question na lang na ating sasagutin. For student visa, paying for application fee and deposit, ano po ang mode of payment ninyo? Based sa ating mga nakalap, usually kasi pwedeng gamitin ang credit card at saka debit card for the application, for the deposit. Kung gusto mong magbayad ng full tuition, pwedeng-pwede yan. Unang-una sa lahat, GCash, hindi siya nagwo-work dito sa Spain 'no. Pero kung halimbawa mag-transfer ka from Spain bank to Philippines, GCash puwede. Pero ang alam ko 'pag GCash sa Philippines tapos to, bangko dito sa Spain, I don't know, pero I don't think na nagwo-work siya. 'Pag nandito ka internally sa Spain, puwedeng mag-work ang Bizum. Yung Bizum ay ang money transfer from one bank to another at free naman yung charge diyan. Kung halimbawa na papayagan kang, make ng payment 'pag nandito ka na sa Spain, you can use Bizum. So, kailangan mo lang i-set up yung Bizum dun sa online application mo, sa mobile, and then dapat meron ka munang Spanish banko 'no. Tapos yun ang gagamitin mo para mag-transfer ng pera. Yung iba nating mga kababayan, okey daw yung Wise. So, nakapag-transfer naman daw sila. Ako personally, ang ginagamit ko naman 'pag Spain to Philippines, Wise at saka Sendwave. So kung yung Wise ay nag-work from Philippines to Spain, I don't know yung Sendwave kung makakapag-transfer din ba. Another, Filipino-owned pala na remittance ay ang BC Remit. May mga kakilala ako diyan na nagwo-work sa BC Remit. Try niyo 'yan kung wala pa kayo. Pero ang alam ko Europe to Philippines nagwo-work 'yan, BC Remit. Do'n pala sa Wise, ang sabi ng ating isang kababayan bago siya send through Wise, antayin mo muna yung details na ibibigay sa'yo ng school. Which is normally ang bibigay diyan is like yung SWIFT, tama ba ako? Tama ba? SWIFT, IBAN, I think IBAN lang ata siguro, and SWIFT siguro baka dalawa, and then the address of the school, and then the name of the bank. So, kailangan mo lang antayin siguro yung mga details from the school. Magwo-work naman yan. Just to make sure pala kung mababayad kayo through credit card or debit card, meron kasing limit yung ating pwedeng i-transfer. So, it's either pwede mo siyang i-adjust or pwede mong tawagan yung bangko mo to let them aware naman na magkakaroon ka or gagawa ka ng isang international transfer.
puwede mo siyang i-adjust yung limit kung halimbawa 'no, kasi normally ata 'pag sa deposit or application fee, ang binabayaran lang 'yan for example for masters parang mga €1,200 or 1,300. So kung ang limit mo is €1,000, kailangan mo siyang i-adjust para pumasok siya. Pero ang sabi naman ng iba puwede ata silang magkaroon ng or gagawa ng transfer na dalawang transfer siya, nagwo-work naman daw. Hangga't siguro ma-full yung transaction, hanggang sa matapos yung transaction. So eto lang muna guys yung ating mga, pag-usapan 'no, ang ating, topic for this video. Kung meron kayong question na topic na gusto niyong aking i-discuss, i-tackle, go to our comment section and don't forget to subscribe sa aking channel. Kita-kits po tayo para sa ating mga next videos pa. Hanggang sa muli, this has been Nathaniel.